Kumusta Idol Casper? Salamat sa panahon mo at ako na ang nakasalang sa channel mo. Ako nga pala si Joven. Ang kwentong kong ito ay tungkol sa pagsama ko sa pinsan kong balikbayan patungo sa Dingalan Aurora. Mahirap ipaliwanag ang aming karanasan lalo't pat ang pinsan ko pala ay may sapi ng oras na iyon. Alam kong may hindi makakaunawa sa aking kwento. Pero totoo po itong nangyari. Habang kami ay nasa malayong biyahe, sino ba naman ang aayaw na sumama sa lugar na iyon? Lalo na't libre. Nagbalik-bayan kasi ang aking pinsan. Kaya naman agad itong nag-akit sa amin. Puro lang kaming lalaki. Ayaw niyang magsama ng mga babae. Kasi nga malayo ang biyahe. Sanay naman kami sa malayong biyahe. Dahil kami ay Tobong Baguio City. Habang kami ay naninirahan sa Alabang at nandito na lahat ng mga kamag-anak namin. At kaya nang dumating ang aking pinsan, agad kaming nagkaakitan at masayang masaya kami dahil libre. Bagong-bago ang kanyang sasakyan at iti-test drive nga daw namin ito. At dahil may kasama siya sa trabaho na taga Dingalan Aurora at sinabi nito na napakaganda ng lugar nila, kaya pinilit niyang isama kami. Pagdating namin sa bahay ng pinsan ko, excited ito at halos hindi mapakali. Sinabi nga namin na tutulungan namin siya sa pagdadrive dahil malayo-layo ang biyahe. Lalo na traffic ang aabutin kasi kami nang nasa 4 hanggang 6 na oras at kung patigil-tigil, lalong tatagal. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa aming lakad na iyon. Masaya lang kami. Yun lang ang aking naramdaman. Pero ang pinsan ko, napapansin ko. Aligaga ito at tuliro. Naunawaan naman namin siya dahil sa tagal na niya sa ibang bansa. Sabik na sabik siya na mamamasyal. Dahil ang trip nito tabing dagat at ang mga magagandang tanawin. Gaya ng mga bundok sa paligid. Kilala ang probinsya na yon sa ganong kapaligiran. At inamin naman niya sa amin na ang Dingalan Aurora ang talagang target na target niya noon pa man. Sinabi ko sa kanya na dahan-dahan lang sa pagdadrive. Hindi naman kami masyadong nagmamadali. Yun ang sabi ko pa. At sabi rin ng mga pinsan ko, mas maganda pag tama lang ang takbo namin. Para ang magagandang tanawin kitang-kita namin. At dire-diretso lang kami. At palaging mag-iingat. Dahil nga mahirap ang dadaanan namin. Mga takaw aksidente pa at summer noon. Maraming turista kaming makakasabay. Kaya naman sabi ng pinsan ko, siya daw ang bahala. At pag daw nakaramdam ng siya ng pagod, ay hihingi na siya ng tulong sa amin. 5 kaming magkakasama, ang kaibigan kong si Anjo, ako, si Darwin, at si Troy. At ang pinsan ko ngang si Nico. Lahat kami nasa tamang gulang na. At hindi na kami kailangang turuan ng mga tama at mali. Lalo na sa pagdadrive. Pero nagtataka ako dahil hindi pa kami nakakalayo sa lugar namin. At ilang bayan pa lang ang nalalampasan namin. Uminit na ang ulo ng pinsan kong si Nico. Hindi namin malaman kung bakit. Hindi ko rin nahahalata na ganun pala ang taong nagbabadya o malapit nang mawala sa mundo. Okay lang ba yun, son? Kung may jet lag ka pa, ako na muna magdadrive. Pakiusap ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkatinginan na lang kaming 4 at hindi na nagsalita pa. Para pala iyong isang signos kung tawagin ng matatanda. At ano ba ang magagawa ko? Tumatakbo na ang sasakyan. Pinaghalong saya at medyo naging magagalitin na ang pinsan ko na mga oras na yon. Nagpagasolina kami. At maging ang gasoline boy ay pinagalitan niya. Pinakakalma namin ito dahil lamang sa nagpagasolina kami at hindi kagad kami naunang lagyan. At inuna ng gasoline boy ang ibang sasakyan na halatang kilalang kilala niya iyon. At klaseng soke na. Kaya naman uminit ang ulo ng pinsan ko. Pinsan, relax lang. Huwag daanin sa init ng ulo. Mahaba pang biyahe natin.
Hindi pa nga tayo nangangalahati eh. Relax lang ha. Basta pag ando na tayo, sikapin mong lumamig ang ulo mo. Lalo na pag nagbibiyahe tayo. Mahirap na. Pakiusap ko pa kay Nico. At napansin kong pawisang-pawisan ito kahit naka-aircon kami. Kumalma naman ito at akala ko'y okay na ang lahat. Habang nasa biyahe kami, nagkakantahan kami at nagbibiruan. Pero hindi sumasabay ang pinsan ko sa amin. Tumatawa siya pero parang pilit. Sabi ko nga sa isip ko, bakit agad-agad nag-iba ang mood ng pinsan ko? Akala ko excited siya sa pag-alas namin. Pero nahalata ko na umiinit na nga ang ulo nito. Ilang oras pa lang siyang nagdadrive. Nagpapapalit na ito at natulog muna. Wala namang problema sa amin dahil lahat kami marunong magmaneho. Basta ang pinagtataka namin, masaya ang pinsan ko nang umalis ng bahay. Pero bakit agad nagbago ang mood nito? Dahil mga lalaki kami, hindi kami matanong. At wala naman kaming alam sa background ng pinsan ko sa abroad. Ang alam lang namin, bansang Italy ang kanyang pinanggagalingang bansa. At yun lang ang alam namin. At caregiver ito. Nang kami nasa Palayan City na at naghanap na ng pwedeng kainan, hindi na namin inabala pa si Nico. At kami bumaba na lamang ng sasakyan na hindi siya nagigising. Habang kami ay nalilibang sa lugar na aming napiling kainan, muli kong binalikan sa sasakyan ang pinsan ko. At nagulat ako dahil gising na ito at nakatawa sa akin. Joven, malapit na tayo sa Dinggalan. Makikita ko na ang Batanes of the East. Ayokong kumain. Busog pa ako. Kayo na lang at bumalik na kayo dito. Nagulat man ako sa biglang pagbabago na naman ng mood niya. Pero masaya naman ako at okay na siya. Halos 1 oras din kami sa lugar na yon. At pagbalik namin sa aming sasakyan, tulog na naman si Nico. Muli kaming nagbiyahe patungo sa isang resort sa Dinggalan. At habang paganda ng paganda ang aming pagtakbo at hangang-hanga kami sa magagandang tanawin, idagdag mo pa ang nakakataril na daanan na paliko-liko o yung napakakurbada, paakyat, pababa. Ngunit pansamantala kaming tumigil dahil tabi na ito ng dagat at may magandang tanawin. Ngunit nang makarating kami sa magandang tanawin at sa may tabing dagat na, pansamantala kaming tumigil. Joven, tigil naman muna tayo. Minsan lang natin ito makikita. Saad ni Anjo at kinuha na nga namin ang aming mga kamerang dala. At kanya-kanya na kaming kuha sa magagandang anggulo. At habang busy kami, nakita kong bumaba si Nico at umihi sa likuran ng sasakyan namin. Hindi ko na ito pinansin at abala na ako sa aking target, ang magagandang karagatan. Natanaw kong naglalakad si Nico at masaya pa ako. Sabi ko, nag-i-enjoy na ito. Habang tanaw-tanaw ko ito, kumakaway ito sa akin at nakangiti. Mabuti naman at hindi na mainit ang ulo ni Nico, no? Sambit pa noon ni Darwin. Tumango lang ako at hindi ko malaman ang aking kakaibang pakiramdam na mga oras na iyon. Nagtungo kasi si Nico sa parting may bangin at mabato ang ibabang bahagi. Muli itong kumakaway sa amin at nakatawa. At ang sumunod na pangyayari, hindi ko na alam ang aking nakita. Kitang-kita ko na para bang nagbago ang anyo nito. Para itong umitim ang balat. At ang muka, parang hindi ko pinsan. Napasigaw na lang ako at halos nangilabot. Humahalakak ito at tumalon sa bangin. Nico! Sigaw namin. At sabay-sabay kaming lumapit sa tabi ng bangin. Kitang-kita ko na halos madurog ang buto nito. At basag ang ulo. Nagkalat ang dugo sa batuhan. Diyos ko, bakit insan? Muli kong sambit. At agad kaming tumawag ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital na nakita namin sa Google. Agad akong tumawag sa tiyahin ko at sa mga kapatid nito. At doon ko nalaman ang lahat-lahat. Kaya pala ito umuwi ay nagka-depresyon ito sa kanyang karelasyon sa Italy. At sabi naman ng tiyahin ko, pinakulam daw ng GF nito. At ilang araw na daw na parang ibang tao ito. Kaya pala nag-iba ang aura nito. At parang ang may sapi. Dahil nga sa mga lalaki kami, hindi na kami nagtanong pa noong nasa alabang pa kami. At agad nga kaming umalis noon. Napakahiwaga ng nangyari.
Maging kami nag-iisip kung bakit nangyari iyon. May ganun pala. At pwedeng mangyari sa isang kulam o sapi na kayang-kayang pumatay ng tao. Hindi ko malilimutan ang pagkaway ng pinsan ko at ang ngiti niya sa amin. Kaya naman ang Dinggalan Aurora ay hindi na namin makakalimutan. At maging si Nico, alam kong hindi ito matatahimik at baka nananatili ito sa lugar na iyon. Pinagdarasal na lang namin na sana maparusahan ng Diyos kung sino man ang may kagagawan ng lahat. Sa mga nakakaalam po sa kwentong ito, alam kong sumikat ito sa lugar ninyo. Sana'y wag na lang ninyong banggitin ang mismong pinakalugar. Sir Casper, magandang araw po sa iyo. Ako po si Mila. Ako'y isang biyahero mula sa Leyte. At ang aking hanap buhay ay ang magbiyahe ng mga kalakal. Tatawid ako ng dagat para marating ang isla ng Biliran o ang tawag ng iba ay Borongan sa bayan ng Samar. Dalaga pa lang ako, ito na ang trabaho ko. Matapang ako at palaban. At kahit gabi na ay bumibiyahe ako dahil nga wala akong kinakatakutan. Kung ano-anong kalakal ang dala ko, may binabagsakan akong kaibigan sa isla. Kaya sanay na ako sa dagat. Nagkaasawa at nagkaanak na ako ay di pa rin ako umaalis sa ganitong buhay. Dahil dito ako sanay. Aangkat ako ng bigas o daing at i-deliver sa Biliran. At yan ang kinabubuhay ko. Ang mga magulang ko ay namatay na sa ganitong trabaho. Pero ang aking buhay, kakaiba sa magulang ko. At maging kayo'y matatakot sa naging karanasan ko sa mahabang biyahe sa gitna ng dagat. 50 anyos na po ako ngayon at may dala-dala ako sa katawan ko na nakababa ito sa akin. Baba po means ay may nakadagan sa akin o nakasakay sa likod ko. Mula edad 18 ramdam ko na ito. Ang sabi ng mga albularyong pinaggamutan ko, hindi ito engkanto. Isa daw itong elementong dagat na kakaiba sa engkanto. Alagaan mo lang yan. Wala namang mawawala sa iyo. Yayaman ka pag inaalagaan mo yan. At tatagal ang buhay mo. Wika pa ng albularyong nakausap ko. Isa daw itong nilalang sa dagat na kung tawagin ng mga albularyo sa amin ay bulaw. At nakuha ko daw ito sa aking mahabang pagbiyahe sa karagatan. Ito daw ay isang agimat na buhay at nakukuha lamang sa karagatan. Karamihan daw na mayroon ng ganito ay mga mangingisda at mga biyaherong laging nagbibiyahe sa karagatan. Pero aaminin ko, swerte ito sa akin. At sabi pa nga nila, baka daw may sayad ako. Pero bahala sila basta ako naniniwala sa kanya. Mahaba kasi ang buhok ko hanggang pitan at buhat ng may bumaba sa aking elemento. Ang bilis niyang hahaba at pag pinapagupitan ko ito ay nilalagnat ako. Kaya naman nananatili na lang itong ganito kahaba. Mila, hindi ka ba nahihirapan sa buhok mo? Bakit hindi ka na nagpagupit? Pagtataka ng mga kumari ko dahil sobrang haba nga ng buhok ko. Dahil na rin sa hiya ko sa mga tao at mga bumabati sa buhok ko, sinubukan kong magpagupit at lakas loob akong pumasok sa isang parlor. Pero noong pinilit ko na ngang magpagupit, halos mamatay ako. At hindi ako makahinga, kaya hindi ko na itinuloy pa dahil pakiramdam ko, ikakamatay ko pa. Dito daw naninirahan ang nilalang na ito. At minsan ay nagpapakita ito sa panaginip ko. Pag masama ang panahon, ayaw niyang magbiyahe ako. Yun lang ang ibig sabihin nun. Dahil nga sanay naman ako sa malayong biyahe sa dagat, hindi ako takot. Pero kapag ayaw nang nakababa sa akin, sumusunod ako dahil alam kong mas may kaalaman siya patungkol sa sama ng panahon. At tunay nga na may biglang dumating na bagyo. Kaya laking pasasalamat ko. At agad akong nagpasalamat sa kanya dahil lagi akong ligtas sa sakuna. Alam ko ding sa karagatan talaga ang kanyang tirahan dahil malansa ang amoy niya. Pero ako lang ang nakakaamoy noon. Ang ibang tao ay hindi nila naaamoy. At pag ako'y nagbibiyahe ay payapa ang dagat. Kaya sa ilang taon na akong sumasakay ng sasakyang pangdagat, ay hindi pa ako napapahamak. Nakakatuwa pa dahil ubos lagi ang paninda ko. At pinag-aagawan pa nila oras na makita ko. Ganyan ang tulong sa akin ng alaga ko.
Parang may batubalani ito na umaakit sa mga tao. Basta't huwag ko siyang paaalisin, swerte naman ang hatid niya sa akin. Kaya naman kahit mahaba ang biyahe ko, bus man o ferry, malakas ang loob ko kasi alam ko na may kasama ako. Ang itsura niya ay nakikita ko sa panaginip ko. Mahaba din ang buhok niya na para bang itsurang isdang tao na ang sukat parang unano, kagaya ng sa tao. Nakuha ko nga ito noong 18 anyos pa lang ako. Inabot na ako ng gabi sa biyahe ko noon sa ferry. At sa haba ng biyahe ko, nanonood ako ng mga paglubog ng sikat ng araw noon. At habang ako'y nakatingin sa dagat, parang lumaki ang alon at may tumapon sa mukha ko. Agad bumigat ang bandang bato ko noon. At sabi ng pamilya ko parang nakuba ako at naging kakaibang hibla ng buhok ko. Kumapal ito at ramdam ko nga ito na may kakaiba talaga. Dahil dalaga pa lang ako noon, nahirapan ako dahil mabigat. Ayaw kong magkwento sa iba at iisipin nila akong baliw. Nagdalawang isip pa nga akong magkwento sa iyo, idol. Pero nagtataka sila dahil hindi ako naghihirap sa buhay. At aaminin kong yumaman ako dahil sa nakababa sa akin na nakakatakot man. Pero nakasanayan ko na ito. Naisip ko na ipaalis ko ito sa magaling na manggagamot sa Beringan. Pero sinabi niya sa akin na magkakasakit ako at mamamatay pag inalis ko ito. Dapat daw noon ko na pinaalis pa, noong wala pa akong anak at asawa. Kaya lang kumapit na rin ako sa dala niyang swerte. Mula kasi noon, maluwag na ako sa pananalapi. Okay lang naman dahil hindi naman siya nananakit. Minsan pag nasa mahaba akong biyahe sa barko, ramdam kong nalukso siya sa dagat. At sa 3 oras naming biyahe, maya-maya bumabalik na siya sa likuran ko. Siguro nga ay werdo ako at baka gawa-gawa ko lang ang imahinasyong iyon. Pero ang mahalaga ay may kaibigan ako na kahit masama man o mabuti siya. Ang mahalaga, may swerteng dala ito sa buhay ko. At ngayon, nandito pa rin siya sa likuran ko. At wala akong nararamdaman na pagkontra niya sa pagpapadala ko ng kwento sa iyo. Baka ramdam niya na kakaiba ka rin kagaya ko. Kaya payag siya sa ginagawa ko. Grabe, kinilabutan ako. Maging ang asawa at anak ko, sanay na siya sa akin. Kaya lang sa ngayong may edad na ako, nabibigatan na ako at sinasabi ko ito sa kanya sa panaginip ko. Sinasabi naman niya na pag talagang hindi ko na kaya, lilipat daw siya sa anak kong babae. At kinausap ko ang anak ko at pumapayag naman siya. Aaminin namin na hindi na siya pwedeng umalis sa buhay namin. Dito kami yumaman at nakakatulong pa kami sa aming mga kamag-anak na mahihirap. Basta't hanggat kaya ko pa at nananatili akong nabiyahe ng malayo, mananatili siyang nakababa sa likuran ko. At handa akong magsakripisyo kahit pa sabihin nilang nababaliw na ako. Kanya-kanya lang naman tayo ng pasan sa buhay. Nagkataon lang nakakaiba ang nakapasan sa akin. Kaya kung ano man ang ating agimat sa katawan, alagaan po natin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, Sir Casper. Grabe, kinlabutan ako nun, mga kaaswang. Sir Casper, ang aking istorya ay sana'y maging aral at may mapulot kayong kaalaman. Tawagin mo na lamang po akong Sheila. Pamilyado na at nakatira kami sa Maynila. Pero tubong Samar ang asawa ko at lahat ng pamilya namin nasa Maynila na. Alam kong may mag-iisip sa inyo na may kasalanan nga kami. Dahil sa mga paniniwala naming kasalungat ng sa inyo. Ngayon pa lang ay patawarin niyo po ako. Pero sana po mauunawaan niyo kami. Dahil wala po talaga kaming alam dahil lumaki kami sa syudad. At dahil sanay na kami sa makabagong buhay dito sa syudad. Nawala sa amin ang paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga iilang mga tao. Itago na lang po natin ang lugar sa Samar upang hindi matakot ang mga inosenteng tao. Kami po noon ay nagkayayaan na magbakasyon sa isang bukid sa bandang Samar kasama ang katrabaho ng asawa ko. At dahil may sasakyan naman kami, agad kaming nagplano at agad ding natuloy. Kami po ay taga Metro Manila na matagal na din kami ditong nakatira. Bata pa lamang ako ay dito na po kami naninirahan.
At ang kamag-anak ng katrabaho ng asawa ko ang sasadyain namin doon sa Samar. Magaganda daw kasi ang ilog doon at pinagmamalaki ito ng kaibigan ng asawa ko. Kaya naman maging ang anak ko ay excited din. At mismo mga kaibigan ko ang nagkukwento na maging kabundukan daw ay hahanga kami. Kami nga pong mag-anak ay tumungos sa lugar na hindi na kami sanay. At kahit ang mga magulang namin ay taga-Samar, hindi namin kabisado ang lugar na iyon. Umabot ng 6 na oras ang biyahe namin. May sasakyan din kasi ang katrabaho ng asawa ko at convoy kami. Kaya umabot ng ganon sa 6 oras ang biyahe namin dahil na rin sa layo nito. Ewan ba? At naisipan naming sumama pa. Hanggang sa makarating na kami sa napakagandang lugar at wala pa kami sa mismong barangay na sadya namin. Pero sakop na daw iyon ng Samar. Nang makarating na kami sa Samar, galing sa Bicol, pagkababa ng sasakyan sa barko ay kumain pa kami. Pagkatapos noon ay pumiyahe ulit. Hanggang sa makarating na kami sa napakagandang lugar. Pero wala pa kami sa mismong barangay na sadya namin. Pero sakop na daw iyon ng Samar. Nang parehong nasira ang aming sasakyan. Malawak na highway lang ang aming nakikita at walang shop. Oh, ano ba namang malas natin? Nagsabay pang masira ang sasakyan natin pare. Saad ng asawa ko. Nanibago siguro pre. Ngayon lang naman tayo tumatakbo ng malayo. At saka maraming sira-sira na daanan. Ako ang bahala. Alam ko naman ang lugar na ito. May mga kamag-anak na ako dito. Tatawagin ko muna. Wika naman ni Archie, nakatrabaho ng asawa ko. Naglalakihang truck at bus lang ang nakikita naming dumadaan sa highway. Kaya natagalan kami at halos 1 oras nang may lumauna sa amin. Inip na kami at nakakapanibago ang kapaligiran. Ang tataas kasi ng bundok at gubat ng paligid. May kasamang tao na nag-aayos ng aming sasakyan, ang kamag-anak ni Archie. At nag-overheat lang daw ang sasakyan namin. Sinabi nitong wag nang lumayo at may maganda din naman dawng paliguan sa malapit sa kanila. Natuwa naman agad ang anak ko at ligong-ligo na talaga ito. Mababait naman ang mga tao doon. Maging ang mga kamag-anak ng katrabaho ng asawa ko ay mababait silang lahat. Kaya lang parang kami ang may problema. Inaamin ko talagang malikot ang aking 2 anak na lalaki. At halos pareho lang naman sila ng bunso ko. Kaya lang talagang may katigasan ng ulo ng mga ito. Spoiled kasi sa papa ko ang bunso ko. At talagang energetic ito. At sobrang likot. At halos liparin na namin ang papasok sa malawak na kagubatan. Pero pasok naman ang sasakyan. Kay ganda ng paligid at ang hangin kay sarap sa pakiramdam. Isang bahay ang bumungad sa amin. At doon daw kami tumuloy. Itinuro sa amin sa hindi kalayuan ng malawak na ilog. At hindi ko na napigilan pa ang mga anak ko. Sinabi naman ni Archie na safe naman daw ang lugar. Pre, enjoy lang. Puro kamag-anak ko naman ang lahat ng nandito sa lugar na ito. 2 araw lang tayo dito. Huwag na tayong lumipat pa ng lugar. Baka tumirik na naman ang sasakyan natin. Ani ni Archie. Kaya naman kami ay laging nasa ilog. Dahil nilalakad lang naman ang ilog mula sa bahay ng kamag-anak ni Archie. Napakaaliwalas nito at para kaming nasa Encantadia sa ganda ng paligid ng ilog. Napakalinis ng ilog nila at napakalamig ng tubig. Halos maghapon na doon ang anak namin at masaya kami dahil sa tagal ng panahon, noon lang kami lumayo sa syudad. Ang naging problema lang namin ay ang anak naming bunso. Sa 2 araw namin sa bukid na iyon, ang kapalit ng saya ay lungkot naman at nerbiyos. Dahil buhat kami ay magsimulang magbiyahe pabalik ng Maynila. Nilagnat na ito. At sumisigaw ng ayaw ko, na hindi namin maintindihan. Nung paalis na kasi kami ay ayaw kasi ng anak kong umahon sa ilog at nagalit ito sa akin. Kaya naman napilitan lang itong sumakay sa sasakyan namin nang magalit na ako. Nagwawala ito sa sasakyan habang kami pabalik na ng Maynila. At sanay na ako sa ganong tantrums ng anak ko. Malayo-layo na rin ang aming natakbo pero kailangan talaga naming tumigil. Pero tumataas talaga ang lagnat nito. At iyak ng iyak. Kaya nagpasya kaming tumigil muna.
Nung lumagpas na kami sa Bicol, sa parting Lucena City na, at naghanap kami ng pedya. Pataas na ng pataas kasi ang lagnat nito, kaya kami naalarma. Pero pinigilan kami ni Archie at sinabing wag daw naming ipapasok ng ospital. Nagpapanik na ako that time, kaya hindi ko malaman ang gagawin. Agad naman kaming tinagpo ng isang babae na kakilala ni Archie sa SM Lucena at may kasama itong matandang albularyo daw. Sa una ay hindi ako pumayag dahil hindi ako naniniwala sa mga ganon. Archie, sorry ha. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Mataas na ang lagnat ng anak ko. Bulong ko kay Archie. Pero sana makinig muna kayo sa akin. Bago sana ninyo ipasok sa ospital, patignan nyo muna sa matandang albularyo. Wala namang mawawala sa inyo. Pakiusap pa ni Archie sa amin. Nahihiya nga ako. At sinundan pa talaga kami. Para lang sa ganong gamutan na hindi ako sang-ayon talaga. At natatawa lang ako sa kanyang mga paliwanag sa amin. Nagalaw daw at may nakalaro daw ang anak ko sa ilog. At ang anak ko daw wala na sa katinuan. Kasi isinasama daw ng kalarong engkanto sa ilog. Aaminin kong natatawa ako ng mga oras na yun at napapahiya na may kasamang inis. Kasi nagpagod ang kakilala ni Archie para lang sa ganong sabi-sabi. Ang asawa ko naman nagtatalo ang isipan kung maniniwala o ipapa-ospital nga ang anak ko. Pero ako, ospital talaga ang gusto ko nun. Hindi ko pinapahalata sa matandang albularyo na natatawa ako. Or hindi ako naniniwala sa kanya. Baka kasi ay mapahiya ito. Inabutan ko na lang ng pamasahe ang dalawa at pinaalis ko na. Kita ko sa mukha ng kakilala ni Archie na nag-aalala siya sa anak ko. Pero buo na ang pasya ko na ipapa-ospital ko ang anak ko sa Lucena City mismo. Hindi pa nakakasakay ng sasakyan ang dalawa at nakalingon pa rin sa amin ang albularyo. Nang biglang magsisigaw muli ang anak ko at nag-iiyak na naman. Ayaw ko sabing sumama. Baka umalis na si na mama. Sigaw nito at nag-iba na ang boses ng anak ko. Doon para kaming natauhan dahil ayaw imulat ng anak ko ang mga mata niya. Pero ang luha niya ay grabe at ang taas ng lagnat. Nanginginig na ito ng sobra. Halos mapasigaw na ang asawa ko at pinabalik ang dalawa. Nagmamakaawa na tulungan ang anak ko. Ako naman noon nanindig ang balahibo ko at natutulala na rin kasi ayaw talaga imulat ng anak ko ang mga mata niya. Napakainit na nito na para bang nag-aapoy na talaga sa lagnat. At mula sa parking lot na aming tinigilan, may mag-asawa na nakakotse na parang nag-grocery ang lumapit sa amin. Siguro nakita na nagpapanik na kami at ang lakas talaga ng sigaw ng anak ko. Lumapit ang mag-asawa na may edad na rin at inalok kami sa bahay nila na malapit lang naman daw. At doon daw makakapahinga kami at magagamot ng albularyo ang anak ko. Pinasunod nila kami sa kanilang sasakyan at silikuran ng mall may isang subdivision. At ang bahay ng mag-asawa malaki at malawak ang teres. Mukha namang mabait ang mag-asawa. Kaya sumama na nga kami at agad nang pumasok sa loob ng bahay nila. Mukhang mayaman sila at halatang lehitimong taga roon. At doon nga sa teres nila may mahabang sofa. Doon ginamot ang anak ko. Ang may-ari ng bahay agad na nagpausok ng paligid nila. Amoy pang soob. Kaya alam ko may alam ang mag-asawang ito. Napakabait nila maging ang dalawang anak na mga ito. Mama! Mama! Sigaw ng anak ko at doon halos madurog ako. Bilang ina, parang gusto kong bumalik sa Samar. At ako na lang ang sasama o ako ang susundo sa anak ko doon. Hindi ninyo kasama ang anak nyo. Naiwan ninyo sa Samar. Wika ng albularyo. Maraming ginawa ang albularyo at pawisang-pawisan na talaga ito. Nakita ko na napaupo na sa sahig ang albularyo at pumikit ito. Huwag daw siyang lalapitan at huwag siyang gagalawin. May hawak siyang kandilang itim. Diyos ko,
Ano po ba ang nangyayari? Buti pang hindi na kami sumama kay RJ. Bakit pa doon pa kami nasiraan sa lugar na yun? Bulong ko. Maya-maya ang anak ko'y nawala ng malay at ang albularyo ho'y kita kong nangingisay na parabang tumatakbo ito o parang may pilit itong kinukuha. Nagpanik kaming mag-asawa at pati ang asawa ko ay iyak na rin. Lumapit naman sa akin ang babaeng may-ari ng bahay. Ang sabi niya ay magdasal kami at inabutan kami ng rosaryo. Relax iha. Magaling na albularyo yan dito sa bayan namin. Manalig ka lang ha. Lahat ay may katapat at sa tingin ko'y nagustuhan ng maligno ang anak mo. Sambit ng matandang babae at nangilabot na ako. At ang albularyo ay sumigaw na magsindi din daw kami ng kandila. At ang dilim hindi na daw niya makita ang daan. Napansin ko nga na namatay ang hawak niyang kandila. Kahit nalilito kami, agad namang sumunod ang may-ari ng bahay at sinindihan ang kandila. Nakakapangilabot at ewan ba. Hindi ko na malaman pa kung ano ang aking gagawin ng mga oras na yon. Hindi kasi ako makapaniwala sa nakikita ko. At halos 1 oras nang nakikipaglaban ang albularyo. At may iniimik itong parang Latin na salita. At maya-maya nga ay sumigaw muli ang anak namin. Pero nakamulat na ito. Biglang nawala ang init o lagnat nito at halos ayaw ko nang bitawan ang anak ko. At ang albularyo ay uhaw na uhaw. At agad naman itong pinainom ng tubig ng may-ari ng bahay. Matapos kaming mamahinga at nakita kung okay na ang anak ko, nagpaalam na kami sa may-ari ng bahay at nagpasalamat. Mukhang kayo ay taga Maynila ha. Sa susunod na dadayo kayo ng probinsya lalo na sa lugar na mga liblib. Magdala kayo ng pangontra ha. At ang mga elemento ay nagkalat lang sa paligid natin. Buti na lang nabawi pa ang anak mo. Ingat kayo sa biyahe. Salamat po sa pagpapatuloy, ma'am. Kung hindi niyo kami nakita baka wala na ang anak ko. At ngayon naniniwala na po ako sa mga nilalang na ganoon. Tuwang-tuwa sila sa mga dayo. Kaya naman ang anak mo'y naisama nila. Dahil wala naman kayong nararating na probinsya kundi ang lugar na iyon. Tama ba ako? Tanong ng albularyo. At tama naman si Manong at talagang magaling siyang albularyo. Pagkatapos noon dahil mahaba pa ang biyahe namin pabalik ng Maynila, nagpaalam na kami. At ang albularyo naman ay ayaw tumanggap ng pera. Ibili na lang daw namin ng maraming kandila sa madadaanan naming tindahan. At magtirik pa daw kami ng 3 araw pa. At magdasal daw ng sumasampalataya. Pero binigyan naman siya ng asawa ko ng t-shirt na bago pa at mga kagamitang panglalaki na naka-stock sa sasakyan namin. Ang kwento naman ng anak ko habang nagbiyahe na kami, isinama daw siya ng bata ring lalaki. Pero kulot ang buhok at maitim. Nakalaro daw niya sa paglalangoy ang bata. Akala niya kagaya niyang bata na normal. Tapos pumasok daw sila sa kuweba at paglingon daw niya. Nalakad na daw kami papalayo at akay-akay ko daw siya. Sigaw daw siya ng sigaw ng, "Mama, Mama, andito ako. Mama, andito ako." Pero nakita daw niyang akay-akay ko lang siya papalayo. At hindi ko daw siya marinig. Kaya daw siya iyak ng iyak at sigaw ng sigaw. Nakakapanglabot talaga at tama ang anak ko. Doon nga sa parang kuweba. Doon siya kinuha ng albularyo. At ayaw daw siyang bitawan ng kanyang kalaro. Mabuti na lang daw napaso ito sa kamay ng albularyo na humihila sa kanya. Dahil nga may hawak itong itim na kandila ang albularyo at nagdadasal ng Latin. Marami itong kwintas na hindi pangkaraniwan. At alam ko na yun ang panlaban nito sa nilalang na yon. Ako'y isang halimbawa ng taong hindi naniniwala sa mga engkanto noon. At ginagawa ko lang itong katatawanan kahit noong kabataan ko. Dahil nga lumaki ako sa Maynila at wala naman akong nakikitang naglalakihang mga puno na nakakakilabot. At halos wala namang lupa ang palibot ng bahay namin. Kaya naman ngayon pa na matanda na ako
at 2 na ang anak ko. Saka pa nangyari sa aking buhay ang ganitong senaryo sa aming mag-anak. Kaya hinding-hindi na ako bumalik ng Samar at naniniwala na ako sa mga engkanto. At ang albularyong iyong napakagaling talaga. Mabuti na lang ay may instrumento si God at natulungan na masalbangan ako. Mula nga noon ay nag-iingat na ako at laging may dala-dala na akong pangontra sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-like at comment, lalo na ang pag-subscribe. Malaking tulong na po iyon sa akin mga kaswang. Sobrang laking tulong.